Hi everyone, so this is the continuation of our flight. So this is our journey from Manila to Kelowna, Canada. Ang hirap palang mag-voice over ng kakagising lang, walang energy. Since connecting flight nga tayo ay pagkababa namin ng aeroplano, so diretso na agad kami sa boarding gate dito sa may Narita Airport sa Tokyo, Japan. So of course wala na kaming sinayang ng oras and hindi naman kami ganun katagal, parang 2 hours lang yung layover namin. Nag-restroom lang kami, uminom, nag-charge kasi good thing yung mga upuan doon sa airport ng Narita ay may mga saksakan ng charger. So dito kung makikita nyo, nag-boarding na kami and nauuna sa amin yung mga parang student, mga Japanese student, and grabe every corner yata ng aeroplano ng dadaanan ay nagpipicturan sila kaya mabagal yung pagpasok namin. So and then siguro natural na sa kanila yon and yung pagkamaingay nila, diba, tumigil pa kami ni Ma'am Ella para hintayin sila kasi nagpipicturan sila. And unlike nung una naming nasakyan na airplane, maganda yun maluwag. Itong airplane from Tokyo to Vancouver, siyempre malaki siya kasi international flight nga tayo. Medyo masikip siya and ang uncomfortable for almost 9 hours flight. Hindi siya, kailangan mong tumayo time to time para hindi ka mangalay kakaupo. And ito nga, nag-take off na yung airplane. Of course, sabi ko nga dun sa part 1 kong vlog, hindi naman siya ganun hindi mo mararamdaman yung take off. Pag siguro yung airplane ay tumatagilid lang, yung pag maglalanding na, tapos tatagilid siya yung magmamaneuver, doon mo siya yun, ramdam na ramdam mo yun. Tapos yung pagbagsak ng yung hindi kasi siya, hindi smooth yung landing, alam mo yung hindi smooth ang landing, talaga mararamdaman mo yung paglapat sa lupa ng airplane. And since mahaba yung biyahe natin, 2 beses tayong sinerva ng food. And ito nga, hindi nga ako nakatulog kasi hindi comfortable yung aking pwesto kasi mahaba nga. Halos nakita ko dito yung umalis kami sa Philippines 5 AM and then 5 AM, 9 AM yung yung boarding talaga. Tapos alam mo yung na-witness mo yung yung paghihiwalay ng liwanag, ng dilim sa liwanag kasi sa Tokyo, Japan. Umalis kami 5 PM. Yeah, 5 AM. And dumating kami dito sa may Vancouver is 9 AM. So na-witness natin yung magandang sunrise ng Vancouver. And ayun nga, grabe yung pagkain. Hindi naman, masarap naman yung pagkain. Siyempre, no choice ka naman kung di kumain kasi magugutom ka sa biyahe. And alam mo yung puro preservatives lang yung kinain mo the whole flight. Kaya parang kahit kumain ka, parang feeling mo kailangan mo pa rin talagang kumain ng basta yung parang may hinahanap kang pagkain. And then so far kumpleto naman. Syempre may pillow sila, may blanket sila kasi good thing malamig dito sa airplane na to compare dun sa nasakyan namin sa ANA Airlines. Hindi naman siya ganun kainit pero mararamdaman mo yung bana sa loob ng airplane. And of course ang hirap kasi alam mo yung ramdam mo yung inip kasi dito sa airplane na to walang headset. Bibilhin mo yung headset, I think $3 yata. So ang daming movies, ganun din, may screen din sila for movies, entertainment, music, pero hindi mo magagamit kasi wala kang headset. Eto, lang ako dito kasi sobrang lamig na. Naka-jacket na ako niya, tapos nag-blanket na lang din ako. And ang ganda sa pakiramdam ng sunrise. So ramdam na ramdam mo sa mukha kasi mainit tapos malamig. After ilang hours ay nag-serve na dun ulit sila ng food. Ang pinili ko ay beef and rice. Tapos may mga sides lang. Yung iba talaga hindi ko magustuhan kasi siyempre iba yung lasa ng foreign. Yung mga pagkain dito sa ibang bansa. And for the mukbang lang ang person kasi alam na, first timer tayo. Kailangan natin every minute, every second kailangan naka-film. After ng ilang oras ay nag-landing na din kami. Dumating kami sa Vancouver ay 9 AM. Yeah, 9 AM. And then diretso kami sa declaration ng mga dala namin. And ito pa,
Naghintay kami ng aming mga luggage. Ang tagal namin nakatayo doon sa labasan ng mga maleta sa conveyor. Tapos sabi namin, parang wala nang lumalabas. Tapos yung mga maleta paikot-ikot na lang. Hindi namin makita yung sa amin. Sabi namin, nagtanong na kami doon sa mga sa information. Sabi nung nandun, sabi, no. We do customs for you guys. Sabi niyang ganon. So, yun. Tapos, ay ang dami kong dala para kay na ate. Since hindi nga namin nakuha yung luggages namin, unfortunately, yung mga padala from Philippines para kay Ate Chen, ay kay Ate Aldin ay hindi ko nakuha. Sayang kasi dapat kung nag-handgere ako ng maleta, doon ko na lang sana nalagay para at least naabot ko kay Ate Aldin doon sa Vancouver. Unfortunately, kailangan nilang pumunta dito sa Osoyoos para makuha yun. And, yun nga, nag-intay na lang kami, then kumuha kami ng work permit, tapos lumabas si Ma'am Ella with his brother. Ako naman, pick up ako ni Ate Aldin dito sa Vancouver. Tapos lumabas kami, nag-lunch, and I meet Sammy. And yun lang guys, salamat.